Topic po natin, mga 14 na pagkain na dapat iwasan ng mga seniors, okay? Quote-unquote bad foods, di ba? So, hinay-hinay lang sa pagkain ito. Siguro kung bata ka pa, pwede pa. Pero pag tumatanda na, bawas na dito sa 14, ha? Number 1, sobra daming kape. Ang kape siguro, mga 2 tasa lang sa isang araw, 2 cups in a day. Pag sobrang daming kape, pwede ka ma-dehydrate, masisira ang tulog mo, tapos marami pang sugar. Kung gusto mo, black coffee na lang. Mga 2 cups in a day. Number 2, bawal to sa senior na. Hilaw na pagkain o yung half-cook. Yung mga steak na may dugo-dugo, hindi pwede. Medium rare, half-cook. Yung mga kilawin, nako, ingat tayo. Yung mga sushi, sashimi, yan, mga hilaw. Delikado kasi pag ang senior na food poisoning nagtae, mas delikado eh. Kailangan ma-hospital, kailangan lagyan ng swero, mas may chance may mangyaring masama. So mas mabilis ma-food poisoning. So raw meat, raw fish, pati itlog dapat cook eh. Kung gusto mo nga eh hindi pwede masyadong malasado. Minsan yung itlog kasi may salmonella. Number 3, iiwasan ito, bago to sa pakinig ninyo, unpasteurized dairy product. Minsan, siguro sa probinsya, yung diretso mismo sa kalabaw, gatas ng kalabaw, o sa baka mismo, hindi na ganun ka-safe, baka may bacteria. Mas maganda yung na-boil muna, pinakulo muna para mapatay yung bacteria. Number 4, na iwasan ng senior, very spicy foods. Okay, pag spicy ang kakainin ng senior, mas masakit na sa tiyan, makabag, acidic, acid reflux, gastroesophageal reflux disease, nagkakaproblema. Kaya ingat sa spicy, lalo na pag ulan naman ng tiyan. Number 5, medyo bawal na sa senior, yung kumain ng sobra dami. Only rice, sobra daming pagkain bago matulog, nako baka bangungutin tayo. Tapos sa gabi, lighter meals na lang. Iwas bangungot, iwas pancreatitis. Masisira tulog nyo, baka magka-GERD pa tayo. Number 6, ito magugulat kayo, suha. Maraming suha, hindi pwede. Suha, healthy naman. Ang suha kasi isang klase din siya ng grapefruit eh. Ang suha at grapefruit medyo naghahalo sa gamot. So, konti lang kakainin niya. Kung marami kasing suha, pwede magulo yung dosis ng gamot ninyo. Number 7, na medyo hinay-hinay tayo, yung mga red meat and processed meat, di ba? Bawas na sa matataba, yung puro karne, puro baboy, puro hotdog, puro bacon. Processed meat, hotdog, bacon, ham. Nakita nila pag sobra dami nito, tumataas ang risk for heart disease at may ilang cancer nakakataas din. So, more yung laman na lang ang kakainin o yung chicken na lang o manok na lang. Number 8, na iiwasan bad food sa senior, syempre junk food. Chichirya, maalat, unhealthy fats, highly processed foods, hindi rin maganda. So, junk food, iwas na. Number 9, na hinay-hinay na senior, alak. Okay? Pag matanda na, yung alak dapat talaga bawasan. Bakit? Yung alak kasi nakakakos ng liver problem, lalo na sa senior. Pag uminom ng alak ang senior, mas madali matumba, kulang sa balance. At dahil umiinom na ng mga gamot ang senior, pwede mahalo yung alcohol sa gamot. Pwede masira yung mga gamot nyo sa high blood, sa mental health, sa cholesterol, pwede magulo ng alcohol intake. Number 10, trans fat. Okay, yung mga trans fat, nakita nila masama to eh. Mga pritong pagkain, may trans fat yan. Yung mga baked goods, mga pastries, mga muffins, ganyan. Yung mga processed foods, meron din yung trans fat. Ang mga trans fat, nagpapataas ng bad cholesterol, kaya tumataas yung risk for heart disease. Pastries, cookies, may trans fat eh. Number 11, bawal sa senior yung mga high sodium foods. Yung maalat na pagkain. Yung mga junk food, mga processed meat, mga sarsa, mga toyo, patis.
'Diba? Alam naman natin, kung masyadong maalat kinakain natin, doon tayo high blood. Pag na-high blood, delikado. Baka ma-stroke, ma-heart attack. Ito rin nagkakos ng heart disease. Ang recommended nga sa alat natin less than 2,000 milligrams of sodium in one day. Actually, yung mga instant noodles natin, isang cup ng instant noodles, 1,500 milligrams na ng sodium. So, almost yun na recommended mo. Kaya nga ginagawa ko, tinatanggal ko na lang yung alat, yung sabaw, tinatanggal ko. Kahit sa mga adobo, mga sarsa, bawasan natin. So, high sodium foods, bawas-bawas. Number 12, matatamis. Okay? Matatamis na snack, mga inumin na matatamis, soft drinks, matamis, iced tea, matamis, candy, chocolate, mga pastries, matatamis, konti-konti lang. Kung gusto mo, yung medyo matatabang, mga gelatin na lang. Pag sobrang tamis, pwede tayo tumaba, pwedeng tumaas ang risk for diabetes, magkakasira pa ipin. Number 13, yung madidikit na candy, yung mga madidikit. Minsan kasi pag masyadong madikit, baka magbara. Siyempre, senior, mas hirap na lumunok, pwede magbara yan. Kahit yung mga kakanin natin, mga biko, palitaw, dapat uminom ka muna konting tubig, a little water para mabasa dito bago lulunok. Lalo na yung unang lunok. Minsan yung unang lunok, yun ang hindi ayaw bumaba baka mabarahan, di kayo makahinga. At number 14, dapat iwasan ng senior yung high fat. Sobrang matataba, sobrang prito, sobrang oily. Kasi pag oily, mas mahirap matunaw ang oily foods. Mas tumataba sa oily foods, mas nagkakaproblema. Siyempre, very oily, tataas ang cholesterol. Yung mga oil na yan, pwede magbara sa puso, heart attack, magbara sa utak, stroke. So yung mga senior, limit sa consumption ng deep fried foods. Yan. So alam nyo na. Okay, so yan po yung mga bawal na quote-unquote bawal. Ano naman ang pwede? Sabi mo, Doc Willie, wala ka nata sinabing pwede. Anyway, bibigyan ko lang list ng pwede. Siyempre, isda pwede, manok pwede, tofu, monggo pwede, itlog pwede, 1 egg in a day. Wag lang masyado yung pula ng itlog. Mani pwede, basta wag lang maalat at hindi prito. Prutas, ang magandang prutas, strawberry. An apple a day keeps the doctor away. Mansanas, peras, orange, dalandan, lemon, kalamansi, avocado, maganda. Lahat ng green leafy vegetables, spinach, kangkong, talbos, broccoli, cauliflower, maganda yan lahat. Carrots, beans, pwede lahat. Ang dami naman kayo pwede kainin Sweet potato, yan, kamote, kamatis. Pwede naman kanin, wag lang masyado marami. Low-fat milk, yogurt, tsaa. Tsaa, walang asukal, di ba? Tsaka tubig, syempre. Maraming tubig, hindi bawal. So, marami pa tayong pwede kainin, hindi lahat pwede bawal. Anyway, yung mga lista na dapat iwasan, hindi lang naman senior kung gusto niya maging healthy, kahit edad 20 years old, 30 years old, ingat na tayo para bata pa, hindi na magbara yung ugat natin sa puso, sa utak. Hindi yung kailan senior, tsaka palang hahabulin. Okay? Sana nakatulong tong video, share natin sa ating kababayan. Salamat.